Life After Prison. By Silence You. Kabanata 1991 hanggang 2000. Pagdating ni Miles, sinulyapan niya ang kakaunting nagtitipon na mga alagad ng ikapitong bundok at hindi na sila pinansin, dahil naramdaman niyang wala sa kanila ang henyo na nagsilang ng bagong espada. Papasok na sana siya sa loob ng sword tomb nang biglang may naramdaman siyang pamilyar na aura na nagmumula sa loob, dahilan para tumaas ang kanyang mga kilay dahil sa gulat. Tumigil siya sa paglalakad at nag-isip ng may pag-aalinlangan. Ito. Parang pamilyar talaga ang aura na ito. Baka nakilala ko na ang taong nagsilang ng bagong sword wheel dati. Naalala ni Miles na mayroon siyang isang batang henyong swordman na nagngangalang Raden sa ilalim ng kanyang utos. Inakala niyang promising candidate si Raden na may pagkakataong manganak ng bagong sword wheel, ngunit mabilis itong umiling. Ang aura na nagmumula sa sword tomb ay ganap na iba sa Raden's. Batay dito lamang, sumang-ayon siya na ang nagsilang kay sword wheel ay tiyak na hindi si Raden. Ngunit sino kaya ito kung hindi si Raden? Sinong alagad sa buong ikapitong bundok ang maaaring magsilang ng bagong espada? Nagtataka si Miles. Biglang nagningning ang mga mata niya nang may pumasok sa isip niya. Hindi kaya taga 7th Mountain ang nagsilang ng bagong espada. Susugod na sana si Miles sa loob ng sword tomb para tingnan nang lumabas ng exit si Severin, na pinigilan ang kanyang sword wheel at aura. Pagkalabas ay nakita ni Severin si Miles na hindi kumikibo sa pasukan. Pagkatapos ay ngumiti siya at inilahad ang mga kamay sa kanya at sinabang. Pagbati Mr. Miles. Mukhang nagulat si Miles nang makita si Severin doon. Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang ika-6 na pangunahing disipulo sa sword tomb. Akala niya ay isang promising na binata si Severin. Kung tutuusin, gusto sana niya siyang maging alagad kung hindi siya naging pangunahing disipulo. Nang makalusot si Severin sa ikapitong palapag ng Alchemy Tower, na naging dahilan upang maglabas ng kakaibang mga pangitain ang tore, personal na dumating si Miles sa langit sa itaas ng plaza at binigyan ng regalo si Severin bilang tanda ng pagkakaibigan. Ngumiti si Miles pabalik at tumango kay Severin bago sinabi. Hindi ko inaasahan na mapupunta ka rin sa sword tomb. Tumango si Severin bilang tugon kay Miles. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay ang Pickmaster ng 7th Mountain, isang makapangyarihang tao sa level 9 Paragon. Kahit na si Severin ang ika-6 na pangunahing disipulo, hindi iyon nangangahulugan na maaari siyang kumilos ng buong pagmamataas. Pumunta ako sa Sword Tomb kalahating buwan na ang nakalipas para linangin ang Sky Soil Heptagold Sword Energy. Nakangiting paliwanag ni Severin. Hindi lang niya na-level up ang kanyang Sky Soil Heptagold Sword Energy tungo sa small success, ngunit hinigop at nilamon din niya ang mga nagtatagal na sword wheel, na naging sanhi ng kanyang sword wheel na mag-evolve sa magulong sword wheel. Hanggang noon ay ninanamnam pa rin niya ang kaligayahan ng kanyang mga nagawa. Bahagyang tumango si Miles. Hindi talaga siya nakikinig sa sinasabi ni Severin dahil nadala na ang isip niya sa misteryosong henyong eskrimador sa sword tomb. Nang makitang medyo distracted si Miles, agad na sabi ni Severin. Mr. Miles, may aasikasuhin pa po ako kaya babalik muna ako sa Pearlite Isle. Palam. Naglakad siya patungo sa labas ng sword tomb nang matapos siyang magsalita samantala, si Miles ay humakbang papasok sa sword tomb. Sa sandaling tumangala siya, nakita niya ang pangalan ni Severin sa tuktok ng monumento ng itim na bato. Kasabay nito ang mga bulalas at talakayan ng iba pang mga alagad ay naging sanhi ng pagkatulala niya sa mismong lugar. Wow, si Severin ay talagang isang huwaran para sa ating mga disipulo. Nagising na niya ang kanyang sword wheel at nauna sa rangkang ng top swordsman kalahating buwan lamang matapos makapasok sa sword tomb. Alam ko tama. Siya ay sobrang galing. Pakiramdam ni Miles ay umiikot ang kanyang ulo matapos marinig ang pinag-uusapan ng mga disipulong iyon. Hindi niya inaasahan na ang taong gumising ng bagong espada ay si Severin. Sa impresyon ni Miles, si Severin ay isang henyong alchemist na nakapasok sa ikapitong palapag ng Alchemy Tower noong nakaraan, kaya nakakagulat na malaman na siya rin ay isang henyo sa swordsmanship. Ang isang cultivator ay maituturing na isang henyo kung siya ay may nangungunang talento sa isang partikular na lugar. Kunin si Celeste bilang halimbawa,
na naging ikalimang core disciple dahil sa kanyang henyong talento sa alchemy, o si Raymond, na naging pang-apat na core disciple dahil makakaasa siya sa kanyang element constitution para mapabilis ang kanyang pagsasanay. Sa pagbabalik-tanaw sa halos isang taon mula nang maging disipulo si Severin, hindi lamang niya ipinakita ang misteryoso at walang kapantay na chaotic constitution, ngunit itinalaga rin bilang hindi pa nagagawang ika-6 na pangunahing disipulo ng Grundy Uno sect ng pinuno ng sekta na si Oscar Burton, at kalaunan ay nalampasan pa niya si Celeste sa alchemy sa pamamagitan ng pagpasa sa ika-7 palapag ng Alchemy Tower. Ang talento ni Severin sa alchemy ay naging sanhi ng pagyanig ng Alchemy Tower at nagdulot naman ng sensasyon sa buong Grundy Uno sect. Kaya, hindi pagmamalabos na sabihing si Severin ay isang tunay na henyo, na karapat-dapat sa katayuan ng ika-6 na pangunahing disipulo. Kaya naman, maliwanag na nabigla si Miles nang may nagsabi sa kanya na ang nagpagising ng bagong espada ay si Severin. Matapos makabawi mula sa pagkagulat, ang mukha ni Miles ay nagbago mula sa isang kulay sa isa pa. Makalipas ang ilang paghinga, napabulalas siya. Halimaw lang ang batang ito. Nang si Miles ay nakaramdam ng paghanga sa kanyang puso tungkol sa napakalaking kwalipikasyon ni Severin, napagtanto niya sa sandaling iyon na ngayon lang niya nakilala si Severin sa labas ng Sword Tomb. Agad siyang tumalikod at lumipad ng walang pag-aalinlangan. Sa isang kisap mata, naabutan niya si Severin sa labas ng Sword Tomb. Severin, teka. Napalingon si Severin na lilipad na sana pabalik sa Pearlite Isle nang marinig ang nag-aalalang boses ni Miles. Matapos makita ang excitement at saya sa mukha ni Miles, napakamot ng ulo si Severin at nagtanong. Ano ang problema, Mr. Miles? Lumapit si Miles sa kanya, huminga ng malalim, at sinabi. Bakit mo itinago sa akin ang iyong tagumpay? Hindi ko inaasahan na ang alagad na kagigising lang ng Swordwheel ay ikaw. Tumanggo si Severin, at saka nagpaliwanag. Mr. Miles, hindi ko ito sinusubukang itago sa iyo. Sa katunayan, salamat sa mungkahi na ibinigay mo sa akin noong nakaraan, nagawa kong linangin ang Sky Soil Heptagold Sword Energy to small success at nagising ang aking Swordwheel sa Sword Tomb. Bakas sa mga mata ni Miles ang labis na kagalakan matapos marinig ang pag-amin ni Severin sa katotohanang ginaisang niya ang kanyang espada. Isang malaking hakbang pasulong ang ginawa niya at hinawakan ang palso ni Severin, sinabi. Severin, ano sa tingin mo ang 7th Mountain? Maganda ang tanawin dito at kaaya-aya ang espiritual na enerhiya, sagot ni Severin na may pagkalito. Noon lang sinabi ni Miles sa kanya ang nasa isip niya. Gusto ko sanang magtrabaho ka bilang sword instructor sa 7th Mountain. Huminga ng malalim si Miles na para bang may ginawa siyang mahalagang desisyon sa puso niya. Tumingin siya kay Severin ng seryoso at sinabing. Ang sweldo ay 50,000 espiritual na bato, isang 7th grade alchemical pill, at 5 sinag ng Sky Soil Energy bawat buwan. Si Miles ay hindi lamang gumagawa ng walang laman na mga pangako dahil siya talaga ang dumating sa desisyong iyon pagkatapos ng ilang maingat na pagsasaalang-alang. Laking gulat niya nang malaman na ang taong nagpagising sa Swordwheel ay si Severin dahil ang isang cultivator ay itinuturing na isang henyo sa buong South Sky hanggat siya ay nagtataglay ng nangungunang talento sa isang lugar ng paglilinang. Gayunpaman, hindi lamang si Severin ang nagtataglay ng Chaos Divine Constitution, ngunit siya ay nagising ang Swordwheel, na naglagay sa kanya sa tuktok ng bawat cultivator ng espada doon. Marahil sa nakaraan, sinubukan ni Miles, tulad ng itinanong ng ika-6 na Peak Master na si Daniela Fix Severin na maging kanyang alagad. Gayunpaman, nabigla sa iba't ibang mga nangungunang kwalipikasyon na taglay ni Severin, alam ni Miles na wala siyang maiaalok o ituro kay Severin. Pagkatapos ng lahat, si Severin ay isang pangunahing disipulo, ang kanyang katayuan ay maaaring hindi kasing taas ng isang Peak Master, ngunit tiyak na mas makapangyarihan siya kaysa sa mga elder ng sekta. Ito ay katulad ng isang mortal na sinusubukang gumawa ng isang dragon sa kanyang alagang hayop. Kaya naman, ibang ruta ang tinahak ni Miles sa pamamagitan ng paghiling kay Severin na maging tagapagturo ng espada ng 7th Mountain. Kung tutuusin, kahit siya, isang level 9 Paragon na may nagising na Heptagold Swordwheel, ay nakitang nakakatakot ang magulong espada ni Severin. Sa gayong pag-unawa sa swordsmanship,
Tiyak na ganap na kwalipikado si Severin para sa posisyon ng sword instructor. Higit pa rito, ito ay isa pang paikot-ikot na paraan ng pagtali kay Severin sa 7th Mountain hanggat si Severin ay nagsilbi bilang kanilang sword instructor sa 7th Mountain sa isang araw, gaano man kataas, naabot ni Severin sa hinaharap, ang 7th Mountain ay makikinabang din sa kanyang katanyagan. Sa pag-iisip na iyon, muling nagsalita si Miles. Severin, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong kataas na kakayahan sa swordsmanship. Sa pagharap sa papuri ni Miles, mahinahong iwinagayway ni Severin ang kanyang kamay at nakangiting sinabi. Masyado kang mabait, Mr. Miles. Ang aking mga nagawa ay hindi na kailangang banggitin. Napabare sa lalamunan niya ang sinabi ni Miles matapos makita kung gaano kalmado si Severin. Talaga bang minaliit niya ang kanyang tagumpay sa pagraranggo muna sa rangkang ng nangungunang swordsman? Malamang na matatawa si Miles sa kanyang panaginip kung ang isang disipulo ng 7th Mountain ay magising sa kanyang sword wheel at makapasok sa top swordsman rangkang. Ang nakapaligid na 7th Mountain, gayunpaman, nadama ng mga disipulo na si Severin ay karapat-dapat na bugbugin pagkatapos makita ang kanyang reaksyon. Sa pagsasalita tulad ng isang tunay na henyo. Ang mundo ng henyo ay hindi isang bagay na maaari naming maunawaan. Ang lakas ng kanyang sword wheel ay naalarma pa nga ang Pickmaster, pero sinabi niyang wala lang iyon. Kung ito ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit, kung gayon. Ano? Ba? Gusto ko lang siyang tamaan ng mga salita niya. Kinailangan ko ng 10 taon na pagsasanay sa sword tomb bago ko maintindihan ang sword heart, at hindi pa ako nakakalapit sa pag-unawa sa sword wheel. At gayon pa man, kalahating buwan lang ang inabot ni Severin para magising niya ang kanyang sword wheel. Natahimik si Severin nang makitang nagngangalit ang mga nakapaligid na alagad. Gayon pa man, alam din niya kung paanong ang sinabi niya ay tila medyo mapagpanggap sa paningin ng ibang mga disipulo. Kasabay ng pagrereklamo ni Miles sa kanyang puso. Tumingin siya kay Severin, hinaplos ang balbas sa baba, at sinabing, Severin, ang ginawa mo ay hindi maliit na tagumpay. Mula noong itinatag ko ang 7th Mountain, ilang daang tao lang ang nakarating sa top swordsman rangkang. Karamihan sa mga sirang espada sa sword tomb ay ibinalik mula sa larangan ng digmaan ng mga ninuno ng mga nakaraang henerasyon. Pagkatapos ng isang pause, ngumiti siya ng mapait at sinabi, ang katotohanan na maaari mong gisingin ang espada ay nagpapatunay na ikaw ay may namumukod tanging talento sa swordsmanship at ganap mong kayang turuan ang aking mga disipulo. Hindi sa sinusubukang purihin ni Miles si Severin, ngunit, nagsasanay si Miles sa pag-iisa ng ang espada ni Severin ay pumutol sa fog sa sword tomb at tumaas sa kalangitan. Siya mismo ay isa ng level 9 Paragon, at nagising din niya ang Heptagold Sword Wheel, na may pinakamatalim na katangian. Maaasahan niya sa isang kamay ang kalaban na maaaring manalo laban sa kanya sa parehong kaharian. Ganun pa man, nang maramdaman niya ang magulong sword wheel ni Severin, ang Heptagold Sword Wheel sa katawan niya ay gumawa ng surrendering gesture, na ikinagulat niya. Sa kanyang lakas, kahit na ang mga cultivator ng sword sa Royal Paragon Realm ay hindi kayang sugpuin ang kanyang sword wheel, lalo pa ang mga cultivator sa parehong kaharian, at gayunpaman, nagawa ito ng isang supreme saint tulad ni Severin. Sa makatuwid, agad na napagpasyahan ni Miles na ang sword wheel na nagising ni Severin ay dapat na napakalakas, na nagbunga ng desisyon na gustong kunin siya bilang isang tagapagturo ng espada. Paano naman? Handa akong magbayad ng higit pa kung hindi ito sapat. Mabilis na sabi ni Miles nang manatiling tahimik si Severin ng matagal. Umiling si Severin. Sa totoo lang, medyo nasasabik si Severin sa sahod na binigay ni Miles. Wala siyang pakialam sa mga espiritual na bato dahil imposible para sa isang alchemist na tulad niya na kulang sa mga espiritual na bato. Kahit na ang 7th grade alchemical peel ay hindi masyadong kaakit-akit sa kanyang opinyon. Bagamat si Severin ay isa lamang 6th grade high-rank alchemist at malayo pa sa pagiging 7th grade alchemist, alam niyang madali siyang mag-level up sa 7th grade alchemist sa maikling panahon pagkatapos na ma-harvest ang pamana sa alchemy ng Alchemy Tower. Madali niyang mapino ang bilang ng mga 7th grade pills hanggat gusto niya. Ang talagang nakakaakit sa kanya ay ang enerhiya ng langit lupa.
Ang enerhiya ng langit-lupa ay isa sa mga mahahalagang enerhiya ng langit at lupa sa itaas ng siyam na langit. Sa madaling salita, ito ay isang tunay na mahalagang kayamanan, at may mahalagang papel sa pagpino ng mga alchemical na table task o paglilinang. Ang Sky Soil Heptagold Sword Energy Severin ay nililinang ay nangangailangan ng malaking halaga ng Sky Soil na enerhiya upang i-upgrade ito sa kaharian ng Great Success. Sa oras na iyon, maaari na niyang talunin ang isang bundok na may taas na 10,000 milya sa isang suntok lamang ng kanyang espada. Mayroon lamang dalawang paraan upang makakuha ng Sky Soil Energy. Ang una ay ang personal na kolektahin ito mula sa himpapawid sa itaas ng Nine Heavens, ngunit ang pamamaraang ito ay masyadong mapanganib para kay Severin. Ang malakas na hangin na umiihip mula sa Nine Heavens ay sapat na upang maputol ang kalawakan at lipulin ang lahat ng apat na elemento ng lupa, tubig, hangin at apoy. Ito ay hindi isang bagay na madaling labanan ng isang cultivator ng Supreme Saint Realm tulad niya. Kailangan niyang nasa mataas na antas na Paragon man lang upang makalayo sa pag-aani ng ligtas at maayos. Ang iba pang paraan ay ang pagpasok sa Cave Heaven Secret Realms. Ang mga lihim na kaharian ng Cave Heaven na iyon ay naglalaman ng mga kayamanan na natitira mula sa sinaunang panahon, kaya natural na magkakaroon ng Sky Soil Energy sa kanila. Dati, naisip ni Severin na pagkatapos ng kompetisyon ng sekta, pupunta siya sa ilang mga lihim na kaharian sa South Sky upang maghanap ng Sky Soil Energy. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang proposal ni Miles, medyo natukso siyang tanggapin siya sa kanyang alok. Magagawa niyang paikliin ang oras na aabutin niya para maabot ang Great Success kung makakakuha siya ng kaunting Sky Soil Energy. Tsaka medyo mabait naman si Miles sa kanya. Noong huling beses na siya ay nasa Alchemy Tower Plaza, binigyan niya siya ng 2 bola ng Heptagold Energy bilang regalo. Matapos magmuni-muni sandali ni Severin, tumango siya kay Miles na naghihintay ng reply niya at sinabing, "Hindi naman talaga ako ganoon katalentado. Sa katunayan, limitado ang talento ko sa espada. Mangyaring bigyan mo ako ng ilang payo kung sa tingin mo ay hindi ko ginagawa ng maayos ang aking trabaho bilang isang tagapagturo ng espada." Nang marinig iyon ni Miles ay biglang nagningning ang kanyang mga mata at napuno ng saya ang kanyang mukha. Sa totoo lang, akala niya ay tatanggihan siya ni Severin matapos makitang tumahimik ito sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Severin mismo ay isang pangunahing disipulo. Hindi lamang siya nagkaroon ng napakataas na talento sa paglilinang, ngunit nakalusot din siya sa ikapitong palapag ng sword wheel. Siya ay isang halimaw na henyo na cultivator. Bakit hindi magtataka si Miles kung si Severin ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng 6 na pangunahing disipulo? Isang tulad niya ang gustong magtrabaho sa mababang 7th Mountain. Kaya naman, maliwanag para kay Miles na tuwang-tuwa na handa si Severin na kunin ang trabaho. Nang makabalik sa katinoan si Miles, nakangiti niyang hinaplos ang kanyang balbas, pinagpag ang manggas, at sinabi kay Severin, "Hahaha. Masyado kang mapagpakumbaba, Severin. Kahit ako ay humanga sa taas na naabot mo sa iyong pagiging espada, kaya sigurado akong makakapagbigay ka ng mahahalagang turo sa mga disipulo." Bagamat hindi niya alam kung ano ang katangian ng sword wheel ni Severin, base sa nakakatakot na momentum na pumutok noon ang sword wheel, sigurado si Miles na ang sword wheel ni Severin ay dapat na mas mataas sa sarili niyang Heptagold sword wheel. Walang paraan na ang isang cultivator na nagtataglay ng gayong nakakatakot na espada ay magiging katamtaman sa kanyang pangunawa sa swordsmanship. Naisip ni Miles. Siya ay ganap na kalmado na si Severin ay magagawang mahusay sa kanyang trabaho bilang isang tagapagturo ng espada. Matapos marinig ni Severin ang sinabi ni Miles, hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak, pero hindi na siya umimik pa. Pagkaraan ng ilang sandali at paggunita sa mga lumang panahon, nagpaalam si Severin. "Mr. Miles, may importante akong asikasuhin sa Pearl Light Isle, kaya umalis muna ako." Tumango si Miles bilang pagsang-ayon. Ang espiritual na enerhiya sa katawan ni Severin ay nag-vibrate. Sa susunod na sandali, umakyat siya sa langit at naging isang stream ng liwanag at nawala mula sa ikapitong bundok. Ilang sandali pa, lumitaw sa paningin ni Severin ang isang lumulutang na isla na may magandang kumikinang na aura. Itinaas ni Severin ang kanyang kamay at kumaway,
Tinawag ang token mula sa spatial ring at inihagis ito pasulong, na nagbigay daan upang makadaan sa formasayon at makabalik sa patio. Pagdating sa looban, napansin ni Severin na si Woolrich at ang mga elder na dati ay gustong manatili sa looban up ang maglaro ng chess ay aktwal na nagsasanay sa kani-kanilang mga kuweba sa unang pagkakataon. Hindi lang iyon, si Diane at ang mga babae ay nagsasanay pa rin sa pag-iisa. Labis talaga ang loob ni Severin nang makitang masipag sa pagsasanay ang lahat. Pagkatapos niyang bumalik sa Pearlite Isle, dumiretso siya sa sarili niyang training room nang hindi naabala ang mga batang babae na nag-iisa. Dapat kong samantalahin ang pagkakataong ito upang maisama ang pag-unawa sa swordsmanship matapos kong masipsip ang napakaraming sword wheels sa sword tomb. Naisip ni Severin habang nakaupo sa enlightenment mat. Bagamat ang cultivation level ni Severin ay level 7 Supreme Saint lamang, tiwala siyang kaya niyang patayin agad ang isang level 9 Supreme Saint kung gagamitin niya ang Sky Soil Heptagold Sword Energy, at kung gagamitin niya ang kanyang Chaotic Sword Wheel, kahit ang isang Paragon na kakalusot lang ay hindi makakalaban niya. Pinahahalagahan din ni Severin ang kanyang swordsmanship, kaya pagkatapos bumalik sa kanyang training room, agad niyang sinimulang pagsamahin ang kanyang pag-unawa sa swordsmanship upang magamit niya ang 100% ng kanyang kapangyarihan kapag nakikipaglaban sa mga kaaway sa hinaharap. Pagkatapos ng 2 araw na integrasyon, ang sword wheel ni Severin ay lalong lumakas. Ang kanyang buong katawan ay parang isang espada na nakatago sa tuktok at nakakulong sa kaluban nito, na nagbibigay sa iba ng sukdulang pakiramdam ng pang-aapi. Nang makumplito ang integrasyon, lumabas si Severin ng training room na may ginhawa. Bigla, nakaramdam siya ng kaguluhan sa espiritual na enerhiya sa paligid ng isla habang nagmamadali silang lahat patungo sa patio. Nagtagumpay ba si Diane at ang iba pa? Nagtataka si Severin. Ang enerhiya ay dumadaloy sa direksyon ng patio kung saan si Diane at ang mga babae ay nag-iisa. Nang walang ibang salita, agad na pinalawak ni Severin ang kanyang mga divine sense at nagsimulang suriin ang landas kung saan nawala ang espiritual na enerhiya. Sa lalong madaling panahon natuklasan niya na ang isang millstone-sized vortex ng enerhiya ay nabuo sa itaas lamang ng kinaroroonan ni Diane, at mga bug zone ng hangin ay ginawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Severin ang espiritual na enerhiya ni Diane na lumalakas, halos parang nasa bingit na siya ng pambihirang tagumpay sa level 4 Supreme Saint. Napaisip siya. Pumasok kami sa sekta mahigit kalahating taon na ang nakalipas, ngunit tila si Diane ay nasa tuktok na ng tagumpay sa level 4 Supreme Saint. Ang ganoong tagumpay ay sapat na upang may ranggo siya sa mataas na posisyon sa loob ng mga piling disipulo. Ang namuong vortex ng espiritual na enerhiya ay agad na nasipsip, ngunit napansin niya na ang espiritual na enerhiya ni Diane ay nananatiling nasa antas 3 Supreme Saint. Nang magpasya siyang lumapit at pamwesto sa kalangitan na hindi kalayuan sa kinaroroonan ni Diane, inabot niya ang kamay upang hawakan ang espasyo sa labas ng Pearlite Isle. Sa sandaling iyon, ang espiritual na enerhiya ng langit at lupa sa loob ng ilang dosenang milyang radius sa paligid ng Pearlite Isle ay tila tumugon sa kanyang utos. Dumaloy ito sa isla, pinupunan ang naubos na enerhiya. Ang pagdagsa ay nagbigay daan kay Diane na makagawa ng tagumpay sa antas 4 na Supreme Saint sa loob ng wala pang kalahating araw, at ang kanyang tagumpay ay pumukaw ng ngiti sa mukha ni Severin. Kasunod ng kanyang tagumpay, pinayagan siya ni Severin na patatagin ang kanyang pundasyon ng walang gaanong panghihimasok. Samantala, pinagmasdan niya ang pagunlad ng kanyang iba pang mga asawa at nakita na maging sina Gilda, Sheila, at Sofia ay nasa bingit ng isang tagumpay. Mukhang lahat sila ay magkakaroon ng isang pambihirang tagumpay. Ngumiti si Severin. Dahil hindi siya gaanong makagambala, kumuha siya ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya mula sa labas ng mundo upang palitan ang enerhiya sa loob ng isla. Kinaumagahan, habang ang mga ginintoang sinag ng araw ay tumagos sa puting kalangitan ng Pearlite Isle, ang malawak na espiritual na enerhiya ng langit at lupa ay nagbago sa isang espiritual na puyo ng tubig na bumabalot sa silid ni Gilda. Alam ni Severin na malapit na ang kanyang tagumpay. Gaya ng inaasahan, isang dumadagandong na boom ang narinig habang ang spiritual vortex sa itaas ng kwarto ni Gilda ay nawala.
Ang kanyang level 4 Supreme Saint Energy ay pumailan lang sa kalangitan at binalot ang Pearl Light Isle, at ang kanyang tagumpay ay nagdulot ng domino effect. Sina Sheila at Sofia ay parehong nakamit ang mga tagumpay ng gabing iyon. Ang lahat ng kanilang espiritual na enerhiya ay tila umalangaw sa loob ng isla, na nagdulot ng mga unos ng hangin na magugulat sa lahat ng naruroon. Kahit na ang mga disipulo sa 5th Mountain at 6th Mountain, na ilang dosenang milya ang layo mula sa Pearl Light Isle, ay nakadarama ng hindi pangkaraniwang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya. Bakit muling humihina ang espiritual na enerhiya? Nakikita ko ang level 4 Supreme Saint Energy mula sa Pearl Light Isle. Siguradong may nakalusot. Di ba level 7 na si Severin? Huwag magpaloko, lahat ng mga asawa niya ay may mga espiritong konstitusyon. Walang kwenta kung ikukumpara ang ating mga sarili sa kanila. Ang mga ito ay talentado at magaganda. Ang pakikitungo ni Severin sa kanyang mga asawa ay napakahusay. Paanong sila ay hindi makakarating sa level 4 Supreme Saint pagkatapos ng halos kalahating taon na pagpasok sa sekta? Laganap ang mga talakayan sa mga disipulo ng ika-5 at ika-6 na bundok matapos nilang malaman na ang mga asawa ni Severin ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang ilang mga babaeng disipulo ay vocal sa kanilang pagseselos habang sila ay sumulyap ng matagal sa direksyon ng Pearl Light Isle. Sila ay naiinggit kay Dayan at sa iba pa sa pagiging maswerteng naging asawa ni Severin. Mula nang magkaroon si Severin ng katanyagan sa Grundy Uno sect sa pamamagitan ng paglilinis sa unang 6 na palapag sa Alchemy Tower, naging hinahangaan na siya ng maraming babaeng disipulo sa kabila ng mga bundok. Sa mga mata ng mga disipulong iyon, si Severin ang huwaran ng pagiging perpekto. Siya ang ika-6 na pangunahing disipulo ng sekta, isang napakagandang alchemist, at isang taong nagtataglay ng Chaos Constitution. Ang mga katangiang iyon, kasama ang gwapong hitsura ni Severin, ay maraming babaeng alagad na lihim na nangungulila sa kanya. Kung naging single si Severin, baka lagi niyang banibisita ang mga admirer na iyon. Marami sa mga babaeng disipulo ang mas naninibugho pagkatapos malaman na ang kanyang mga asawa ay ang mga gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ayon sa pamantayan para sa mga elite na disipulo, ang mga may talento ay kadalasang nakaabot sa level 3 Supreme Saint sa loob ng unang taon ng pagpasok sa sekta. Ang mga piling disipulo ay dapat matupad ang isang tiyak na kwalifikasyon upang mabigyan ng ganoong katayuan sa Grundy Uno sect. Dapat itong maging isang konstitusyon ng espiritu o isang konstitusyon ng kayamanan. Gayunpaman, ang paggawa ng isang pambihirang tagumpay sa level 4 Supreme Saint ay isang mapaghamong gawain. Si Siyam ng 5th Mountain, halimbawa, ay nakakuha ng lugar sa prodigy ranking ng sekta kahit na siya ay isang perpektong stage level 5 Supreme Saint. Ang dahilan ay ang karamihan sa mga piling disipulo ay ginugol ang kanilang buhay sa pag-hover sa mga level 3 at level 4. Ang pambihirang tagumpay ni Dayan, at ang tagumpay ng iba pang mga batang babae, ay kumakatawan sa isang pambihirang tagumpay. Bahagi nito ay dahil marami silang mapagkukunan, dahil si Severin ay isang napakatalentong tao na isa ring 6th grade alchemist. Ang mga babaeng disipulo na humahanga kay Severin ay naiinggit, habang ang mga lalaking disipulo ay may patas na bahagi ng paninibugho. Bilang isang napakatalentadong alchemist na may maraming magagandang asawa, at nabalitang nagising sa Swordwheel sa 7th Mountain, si Severin ay palaging nangunguna sa laro ng buhay. Ang mga lalaking disipulo ay nagmuni-muni sa kanilang mga hadlang matapos manatiling stagnant sa level 2 o level 3 Supreme Saint sa kabila ng mga taon ng pagpapagal. Ang kawalan ng katiyakan kung kailan sila maaaring magkaroon ng isang pambihirang tagumpay ay lalong nagpasigla sa kanilang paninibugho. Samantala, nanatiling walang pakialam si Severin sa pagkabalisa ng mga alagad sa ika-5 at ika-6 na bundok. Ang kanyang focus ay sa pagprotekta sa kanyang 4 na asawa. Ang malakas na hangin sa Pearl Light Isle ay nagpatuloy hanggang sa susunod na araw, unti-unting nawawala habang papalubog ang araw. Nang matagumpay na nakagawa ng tagumpay ang 4 na babae, nakahinga ng maluwag si Severin. Sa nakalipas na 2 araw, siniguro niya ang kaligtasan ng mga kababaihan sa kanilang mga tagumpay sa pamamagitan ng pananatili sa kanilang tabi at sumisipsip ng malaking halaga ng espiritual na enerhiya mula sa labas ng mundo.
Natupad ni Dayan at ng iba pa ang kanyang mga inaasahan at nakamit ang matagumpay na mga tagumpay sa huli. Nasiyahan sa kanilang pag-unlad, tumanggo si Severin at sa wakas ay nakahinga ng maluwag. Maya-maya, lumabas si Dayan mula sa Severin na nakasuot ng puting damit. Ang kanyang payat at mapagmataas na figure ay gumagalaw ng maganda habang papalapit sa kanya. Nagliwanag sa tuwa si Dayan nang makita niya si Severin. May kumislap sa kanyang mga mata habang nagsasalita siya gamit ang magnetic voice. Salamat, honey. Dahil sa'yo kaya kami nakagawa ng pambirang tagumpay ng magkasama. Nanatiling batid ni Dayan ang lahat ng nangyayari sa labas sa kabila ng pagiging lihim. Alam niya na ang intervention ni Severin ay nakatulong sa pagtiyak na ang supply ng espiritual na enerhiya sa loob ng isla ay nananatiling pare-pareho. Ang mas mataas na antas ng pagkamit ay nangangailangan ng higit pang espiritual na enerhiya mula sa langit at lupa, na magiging mahirap para sa kanila na makakuha ng isang pambihirang tagumpay kung ang daloy na iyon ay magambala. Bilang level 4 Supreme Saint, sila ay itinuturing na nasa pinakamataas na hanay ng mga elite na disipulo. Matapos siyang pasalamatan ni Dayan in behalf of the girls, humakbang si Severin at bahagyang kinurot ang pisngi niya. Iyon ang aking tungkulin bilang asawa ng lahat. Iginala ni Dayan ang kanyang mga mata at kinagat ang kanyang mga labi. Napaka-sweet mong magsalita. Habang nag-uusap sila, lumabas si Gilda sa kanyang pag-iisa at sumama sa kanila. Si Gilda, na nakasuot ng asol na damit at nakataas ang kanyang buhok sa isang jade hairpin, ay tinapik ang kanyang dibdib at sinabi kay Severin. Iyon ay isang malapit na tawag kanina. Ako ay nasa bingit ng pagkabigo sa aking pambihirang tagumpay bago mumuling napalitan ang espiritual na enerhiya. Si Sheila at Sofia, nakasuot ng purple na damit at beige na robe, ay sumunod sa kanila at matikas na lumapit kay Severin. Ang kanilang kasuotan ay kahawig ng mga lotus na umuusbong mula sa recesses ng isang lawa. Ngumiti ng matamis si Sheila at sinabing, "Oo, sumang-ayon siya kay Gilda. Kung hindi kami binigyan ng aming hobby ng Crystal Spring Peel at Pristine Spirit Peel, inabot kami ng mga buwan at buwan para magkaroon ng pambihirang tagumpay." Parang walang katapusan ang pag-uusap ng mga babae kaya naman pumagitna si Severin. "Salamat sa papuri, pero natutuwa lang akong nakagawa kayo ng tagumpay." Batid ni Severin na mapalad ang kanyang mga asawa sa pagkakaroon ng Spirit Constitution. Sa kanyang mga kasanayan sa alchemical, hindi naging mahirap para sa kanila na tulungan silang gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa hindi masyadong malayong hinaharap. Habang ang mga pambihirang tagumpay na iyon ay isang dahilan para sa pagdiriwang, ang isang pagdiriwang na kapistahan ay hindi inilabas dahil si Woolrich at ang grupo ay nasa pag-iisa pa rin. Gayunpaman, naghanda si Dayan ng isang simpleng tanghalian gamit ang mga sangkap na matatagpuan sa isla. Nangangahulugan ang mataas na antas ng kakayahan ng bawat isa na hindi na kailangan ang mortal na pagkain, ngunit hindi iyon naging hadlang para makaramdam sila ng nostalgic tungkol sa pagnanais na muling tangkilikin ang uri ng pagkain na mayroon sila noon sa Sky Blue Sect. Ang pagkain na ginawa ni Dayan ay nakatugon sa pangangailangang iyon, kung para lamang mabusog ang kanilang pananabik. Pagkatapos ng tanghalian, sumandal si Severin sa isang upuan at ni-enjoy ang masayang sandali. Biglang umalangaw-ngaw ang isang malutong na anunsyo sa Pearlite Isle. "Ako, si Emery Green, ay narito upang tuparin ang aking pagkatalo sa taya." Nagulat si Severin matapos marinig ang anunsyo. Emery. Ilang buwan na ang nakakalipas mula noong kanilang hamon, at halos nakalimutan na ni Severin ang tungkol sa taya. Ipinapalagay niya na maaaring subukan ni Emery na panatilihin ang anumang natitira sa kanyang dignidad at pigilin ang pag-uulit nito, baka magalit siya ni Daniela, ang kanyang tagapagturo at ang pinakamataas na pinuno ng Sixth Mountain. Kaya pinili ni Severin na huwag pansinin ang taya na ginawa niya, at ang hindi inaasahang pagdating ni Emery ay natural na nagulat kay Severin. Nagulat siya sa narinig. Bumangon si Severin sa kanyang upuan at lumipad palabas ng Pearlite Isle nang marinig niya ang boses ni Emery na umaalingaw-ngaw sa labas ng isla. Sa paglabas niya sa proteksyong pormasayon ng isla, napukaw ang atensyon ni Severin sa paningin ng isang mapang-akit na babae. Ang kanyang matikas na anyo ay nakasuot ng purong puting robe na umakma sa kanyang malapit na mukha.
Tulad ng isang bulaklak na hindi nadungisan ng lupang tinutubuan nito, naglabas siya ng isang kilalang aura na nakakaakit ng sinuman. Nakatayo si Severin na nakabitin sa ere nang makita si Emery. Tumingin ito sa kanya at nagmungkahi. Tanggalin na natin ang pastahan na ginawa natin, Emery. Hindi ito isang bagay na dapat nating masyadong seryosohin. Matapos manalo sa paligsahan laban kay Emery at makuha ang pristine spirit pill at ang recipe nito, naharap si Severin sa matinding puot mula kay Daniela, na may tendensyang maging maingat sa kanyang estudyante. Upang maiwasan ang anumang posibleng alitan, nagpa siya si Severin na huwag nang ituloy ang hindi natupad na bahagi ng pastahan ni Emery. Gayunpaman, tila nasaktan si Emery sa mungkahi nito. Naikuyom niya ang kanyang panga at tinapunan ito ng galit na titig habang nakanguso. Anong pinapahiwatig mo? Mukha ba akong talunan para sa iyo? Nangingilid ang luha sa mga mata ni Emery, at ang ekspresyon niya ay may halong kalungkutan. Itinuring niya ang kanyang sarili na isang superior alchemist. Kahit na kay Celeste, at naniwala na ang posisyon ni Celeste bilang ikalimang core disciple ay magiging kanya kung hindi dahil sa forest constitution ni Celeste. Lalo lang nadagdagan ang ego niya sa paglalamang ni Daniela. Ang pagkatalo kay Severin sa paligsahan ay napakalaking dagok kay Emery, at nahirapan siyang tanggapin ang resulta. Ipinagmamalaki niya ang sarili bilang pangalawang prodigy sa mga alchemist ng sekta, lalo na't lumaki ang kay-abangan ni Emery dahil sinusuportahan siya ng isang 7th grade alchemist tulad ni Daniela. Nang malampasan ni Severin ang kanyang pangalan sa ranggo, hindi siya natuwa tungkol dito at pumunta sa Pearlite Isle upang hamanin si Severin. Sa kabila ng kanyang malawak na paghahanda pati na rin ang kalamangan na nakuha niya sa paggamit ng isa sa 3 espesyal na kaldero mula sa 6th Mountain, natalo siya sa paligsahan at napunta sa depresyon sa loob ng mahigit 2 buwan. Sa loob ng 2 buwan, ang pagkatalo niya kay Severin ay naging sanhi ng trauma at bangungot, kaya humadlang sa pag-unlad ni Emery. Maya-maya lang ay narinig niya ang tungkol sa pag-abot ni Severin sa ika-7 palapag ng Alchemy Tower, at doon na niya tuluyang nabitawan ang kanyang pagmamataas. Kahit si Celeste ay hindi nakaabot sa ika-7 palapag, kaya ang kakayahan ni Severin na makamit ang tagumpay na iyon ay nangangahulugan lamang na ang kanyang talento ay nalampasan ang lahat, maging si Celeste. Nang bumalik si Daniela sa ika-6 na bundok, napabuntong hininga na lamang siya nang makita ang pagkasira ni Emery. Matangkad na naalala ni Emery ang payo ng kanyang amo sa mapanghamong panahong iyon, kung saan sinabi sa kanya na ang pagharap sa problema ay ang pinakamahusay na paraan upang malampasan ang kanyang panloob na kaguluhan. Gayunpaman, nag-alinlangan si Emery na agad na tuparin ang kanyang bahagi ng kanyang taya, sa paniniwalang maaari niyang talunin ang kanyang traumatikong karanasan ng walang anumang tulong. Sa kasamaang palad, ang kinalabasan ay isang matunog na kabiguan. Dahil sa kanyang pagkatalo kay Severin, nakita ni Emery na ang kanyang pag-unlad ay nagiging stagnant. Nagkaroon pa nga ng pagbaba sa rate ng kanyang tagumpay sa pagpino ng 6th grade medium rank na Crystal Spring Peel. Sa kanyang walang magawang desperasyon, sa wakas ay tinanggap ni Emery ang katotohanan. Ang pagpapalam sa trauma pagkatapos ng pagkatalo ni Severin ay mangangailangan sa kanya na harapin ang sitwasyon ng direkta. Pagkatapos ng mga araw ng panloob na pakikibaka, isang kamakailang pag-atake ng nakakatakot na espada sa ika-7 bundok ang nakakuha ng kanyang pansin, at kalaunan ay napagtanto niya na si Severin ang nasa likod niyon. Iginiit ng amo ni Emery na si Daniela na taglay ni Severin ang potensyal na maging isang celestial, na itinampok lamang ang malawak na agwat sa pagitan nina Emery at Severin. Napagtatanto na siya ay mabubuhay magpakailanman sa anino ni Severin maliban kung haharapin niya ang trauma ng kanyang pagkatalo, nagpa siya si Emery na pumunta sa Pearlite Isle at tuparin ang kanyang taya. Bagamat isang tahasang kahihiyan para sa alchemy genius ng 6th Mountain na magtrabaho bilang isang katulong at katulong, kailangan ni Emery na isaalang-alang ang mas malaking larawan. Sa palagay ni Daniela, ang pagiging isang katulong sa isang taong may talento gaya ni Severin na may divine constitution, pambihirang kakayahan sa alchemical, at hindi kapani-paniwalang swordsmanship, ay isang pagkakataon na hindi dapat palampasin. Sa mga kadahilanang iyon, nakaramdam ng hinanakit si Emery sa naging tugon ni Severin. Natarante sa reaksyon ni Emery, napakamot ng ulo si Severin at nagtanong.
Ibig sabihin ba nito ay pinipilit mong maging katulong ko? Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkataranta, tumingin siya kay Emery. Seryoso ka ba? Nagnganga ang ngipin ni Emery at malamig na sumagot. Natalo ako sa taya. Magiging katulong mo ako. Ang determinasyon ni Emery ay nakakuha ng isang tango mula kay Severin nang gumawa siya ng isang jade token mula sa kanyang bulsa at inihagis ito sa kanya. Pagkatapos ay sige. Opisyal kang magiging katulong ng Pearl Light Isle simula ngayon. Narito ang token na magagamit mo para ma-access ang isla. Sabi niya bago agad na bumalik sa isla na tila hindi alam ang ekspresyon ni Emery. Habang hawak ang token, ang ekspresyon ni Emery ay sumasalamin sa magkahalong pag-aalinlangan, hindi pagpayag, at kahihiyan. Nakatayo siya sa lupa at pinagmasdan ang figure ni Severin na nawala sa paningin. Sa huli, napangiwi siya at sinabing, "Nandito na ako. Bakit pa ako magdadalawang isip?" Sinabi sa akin ni Master na si Severin ang pinakatalentadong alchemist na nakita ng sekta sa nakalipas na 10,000 taon. Maaaring nakuha na niya ang kaalamang iyon na ipinasa mula sa Alchemy Tower. Sana hindi ko pagsisihan ang desisyong ito. Hinawakan ni Emery ang token sa kanyang kamay at ibinuka ang kanyang mga labi nang pumasok siya sa Pearl Light Isle ng may determinasyon.